Buhay pa pala yung magaling kong asawa. Kala ko patay ka na eh. Ang galing mo naman para sabihin yan. Hindi mo alam yung hirap ko. Tignan mo yung kamay ko. Kung ano-anong trabaho yung pinasok ko para masusuportahan lang kayo. Masuportahan kami? Eh simula nga nung nag-abroad ka, ni Sengkong Duling, wala kaming natikman sa sahod mo. Tapos sasabihin mo nag-abroad ka para suportahan kami? Bakit yun naman ang totoo ah? Tanong mo kay nanay. Siya ang nakakaalam ng lahat. Nanay mo na naman. Alam mo, hindi naman kami close sa nanay mo, di ba? Tapos sa nanay mo na naman, malamang hindi yung makakarating sa akin. Tapos ano pa yung nababalitaan ko? Kaya ka nandun kasi nang bababae ka, nagpapakasasa ka, samantala ako dito, hirap na hirap. Ikaw nga daw yung nagtrabaho sa bar eh. Ako pa yung aakasahan mo na ng babae. Galing mo naman. Alam mo kung bakit ako nagtrabaho sa bar? Kasi simula nung umalis ka, ni Pisa wala akong nakuha sa'yo. Buntis ako. Anong gagawin ko sa anak mo? Papalaglag ko? Siyempre, ginamit ko yung utak ko, naghanap ako ng trabaho para mabuhay yung anak ko. Hindi yung, kala mo, nanlalaki lang ako? Huwag mo kayo tulad sa'yo, huwag mo isisi yung ginawa mo sa'yo sa ibang bansa, huwag mo isisi sa akin. Ilang taon ako nagpakahirap sa abroad. Tapos ganyan yung madadatnan ko sa'yo. Ganyan pa yung sasabihin mo. Yan yung ibabalik mo sa akin. Sasabihin ko? Paano hindi ko ito sasabihin? Yung mga paghihirap ko, hindi mo alam. Tapos sasabihin mo, nanlalaki ako? Oo, inaamin ko, nagtrabaho ako sa bar. Alam mo kung bakit? Nagtrabaho ako sa bar para buhayin ko yung anak ko. Para may palaman ako sa anak ko, tapos ayun, susumbat mo sa akin. Samantalang ko, nagpapaksa kasama yung babae mo sa ibang bansa. Wala akong ibang babae. Lahat ginawa ko para sa inyo. Itanong mo nga kay nanay, siya yung mas nakakalam nun. Sa kanya ko lahat pinapadaan yung pera para ibigay sa inyo. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi mo rin kasi ako naiintindihan. Iniisip mo na nalalaki ako, nagtatrabaho ako sa bar, pero hindi mo inisip, ginawa ko yung para sa anak mo. Para may palamon ako. Ano yung papalamon ko kung nakatunga nga lang ako dito? Eh di mamamatay kami ng anak mo, di ba? Kung hindi ako gagawa ng paraan? Eh paano yung pinaghirapan ko? Saan napunta yun? Hindi ko alam. Mas mabuti, tanungan na lang natin yung nanay mo. Para malaman natin kung saan napupunta yung perang pinapadala mo, di ba? Ganun na lang yun. Ang hirap-hirap ng trabaho ko doon. Kita mo nga yung kamay ko. Hindi ko na may ano yung kalig dito. Tapos sasabihin mo na wala akong ginawa. Eh ano nga magagawa natin eh? Wala nga ako natanggap kahit piso. Wala ako natanggap. Ano Saan nga napunta yun? Hindi ko alam. Mas maganda. Tanungin na lang natin yung nanay mo. Yung nanay mo, mas maganda. Pag-usapan natin ng maayos, di ba? Hindi yung ganito. Ako pa sinisimong mali. Hindi ko naman alam na ganun. Basta ang alam ko, nakinana yung mga pinaghirapan ko. Lahat yun para ibigay niya sa inyo. Eh wala nga kaming natatanggap eh. Kahit piso, wala kaming natanggap. Kung nagtatrabaho, kung may natatanggap ba ako, magtatrabaho ba ako sa bar para buhayin anak natin? Hindi ba hindi? Eh hindi eh. Kaya ako nagtrabaho sa bar kasi wala akong mabigay sa anak natin. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari. Kasi saan. Basta ang alam ko, pinapadala ko kay nanay lahat ng sahod ko para ibigay sa inyo. Pasensya ka na din kung nag-isip ako ng kung ano-ano. Hindi ko naman alam yung nangyari sa'yo din eh. Patawad.